sa lahat ng mga 40 years old. Alam nyo, ako naniniwala na we really try to secure our future. Kaya tayo nag-iipon unti-unti. Bumibili tayo ng lupain, bumibili tayo ng bahay. Pero once na nagkasakit tayo, nagkaroon ng emergency, nawawala lahat yan. Kasi hindi kumpleto yung financial foundation natin. Kaya dapat kumpletuhin mo yung financial foundation mo. Kaya pinili ko yung 40, meron pa tayong 20 years para tayo magtrabaho. Kasi pag-uusapan natin ngayon, how to secure your future, na never kong sasabihin sa'yo na mag-resign ka. 4 na paraan para ma-secure natin ang future natin. Ibig sabihin, magiging komportable yung buhay natin, magiging masagana tayo. Unahin na natin. So, anong dapat natin gawin, Doc? Ang first option natin is to increase your source of income. Taasan natin ang pumapasok na pera sa atin at age 40. Kayang-kaya natin yan. Alam mo, pag 40 years old ka, parang feeling ko nga, yan yung prime. Yan yung nasa peak tayo ng career natin. So, 40 years old yan. So, I'm sure at 40 years old, nasa peak ka ng career mo. Ibig sabihin po, qualifications, naabot mo na yung dapat na ma-attain mo or required sa'yo. And position-wise, meron kang maayos na position at age 40. So, marami tayong paraan to increase our income. You can use our expertise. Yung pagiging expert natin dyan sa kumpanya natin, gamitin natin to increase our income. We can ask for promotion. Pwede kang mag-request ng incentive. Pwede ka nang hindi lumayo dyan sa kumpanya mo to increase your income. Magpunta ka sa sales, mag-commission base. Maraming pwedeng gawin. Just try to negotiate. Maipag-negotiate ka sa may-ari ng kumpanya. So, increase your income. Yan po ang unang paraan. Kaya, huwag tayo makampante na eto na income ko, Doc. Okay na ako dito. You're not okay kasi marami pa tayong gagawin. Tsaka, imagine mo, pick up your career, 40 years old, dapat sobra talagang kinikita mo. Dapat yun talaga yung mangyari. Yung more than enough. Hindi tayo sakim, pero it should be more than enough. 40 years old. Alam nga namang mas malaki pa yung kinikita ng mga kakagraduate kaysa sa'yo. Papayag ba tayo nun? Second po, para ma-secure natin ang future natin, financial foundation. Makakabuo ka na ngayon ng financial foundation. Kasi, nag-increase na yung cash flow mo or nag-increase na income mo. So, yan po, nag-increase yung cash flow, then unti-unti, nabubuo mo na yung pundasyon. That is, nagkakbayad ka na sa healthcare mo, meron ka ng life protection, nabubuo mo na din yung emergency fund mo, nakakabayad ka na ng utang mo, nakapag-invest ka na. Madali na sa'yo yan kasi nag-increase na yung iyong income. Kaya yun ang first option natin. So, dun sa building your financial foundation, paano naman natin masisecure ang future? Alam nyo, ako naniniwala na we really try to secure our future. Kaya tayo nag-iipon unti-unti. Tama po, no? Nag-i-invest tayo. Bumibili tayo ng lupain, bumibili tayo ng bahay. Pero, once na nagkasakit tayo, once na nagkaroon ng emergency, nawawala lahat yan. Kasi hindi kumpleto yung financial foundation natin. Kaya dapat kumpletuhin mo yung financial foundation mo. Try to start building your emergency fund. At age 40, kailangan at least 20 or 30% ng emergency fund mo, nandyan lang, pwede mong galawin. Di ba sabi nga natin, ang emergency fund, that is 6 months of your expenses. So, kung expenses mo, 30,000 times 6 is 180,000. Kahit na 80,000 na lang or 50,000 na lang yung meron ka para sa emergency mo, para hindi mo maisanla ang lupain mo, para hindi mo maibenta yung bahay mo. Emergency fund is one way to secure your future. Third, to secure your future, eto po, lagi nyo tong naririnig sa akin. Kaiser, yes. To secure your future, kailangan mo talaga ng Kaiser. Isa to sa mga agimat natin, sabi nga nila, agimat. Isa sa mga tool natin na meron tayo. Kasi yan po ay meron na siyang healthcare. Para pagtanda natin, kung ano man mangyari sa atin, ma-hospital tayo, meron tayong healthcare. Sasagot sa hospital bills natin. And second, kung mawala tayo, meron tayong insurance para sa family natin. And third, pag tayo tumanda, ito yung sigurado meron tayo eh. Napansin mo ba, iniipon natin, nawawala din naman. Diba? Nagagastos natin eh. Pero tong Kaiser, di natin siya magagastos. Kaya tiyak, sa pagtanda mo, may pera ka. Meron kang hugutin na pera. Pagtanda natin, may pera tayo. And last, you can start your new career while
while doing your business, kung meron kang business ngayon, or while working abroad, or while working here as an employee, you can start your new career. That is in the financial industry. Doc, bakit financial industry ang napili mo? Sabi ko nga po, marami nagsasabi, this is a boring industry. Pero, ito yung magbibigay sa'yo ng freedom eh. Kasi, it talks about money. You want money, di ba? So, punta ka sa industry that is talking about money. You want money, punta ka sa industry na pinag-uusapan, pinag-aaralan, learning about money. Para magkapera ka, magpunta ka doon sa may pera, doon sa pinag-uusapan ng pera. So, paano naman natin gagawin? Alam mo, ito alam ko yung profession natin ngayon, career natin, business natin, sobra na yung stressful eh. Kaya, dapat yung simulan mo, yung hindi masyadong stressful para nababalanse. So, that is the financial industry. Yan din po ang ginawa kong strategy. I was doing my business, yung mga business na napili ko, sobrang stressful. Nag-software, beauty products tayo, and ibang business. Then, on the side, sinasabay ko si IMG. So, I just realized na this one industry pala, pag itong negosyo na to, it will grow, then sure pa ako, pag retire ko, pag matanda ako, meron akong negosyo. Yun po kasi napakalagang dapat nating isipin. Sa lahat ng age 40. Pag retire mo, 60. So pag 60 tayo, hindi na tayo masyadong mabili. Tama ba? Sabi nga nila, pag tumatanda tayo, sobrang tanda na, yung value natin nababawasan. Kaya dapat, habang malakas ka pa, habang nasa prime ka, 40, nag-i-start ka ng mag-build ng yung another career. That is the financial industry. So si Doc, nandito na ako ngayon, naka-full-time na ako sa IMG. Kasi mas marami tayong natutulungan, mga OFW na natutulungan natin. Start this industry at age 40, part-time mo. Then pagdating mo ng 60, malaki na yung business. While performing your role as an employee or while doing your business right now. So ano pa ang hinihintay mo? PM na sa personal FB ni Doc. Yan lang po personal FB. Let's go. Kape po tayo.